So bagong lahat, 3 araw na lang bago matanggal yung restriction sa mga player. Si Terry Rozier nasa arraignment na ng kanyang kaso. Ang Miami Heat naman ayaw siyang pakawalan at di umano gagamitin sa trade para kay Ja Morant. Nagkaroon ng internal discussion ng Miami para kay Morant kung paano siya mapapakinabangan at makakapagbigay ng trade package sa Memphis. 10 games na namimintes nitong si Ja Morant. Nag-iintay pa kasi ang Miami sa desisyon ni Giannis. Mukhang mamumuti yung mata ng Miami kakaintay sa kanya dahil mukhang iniintay nitong si Giannis gumawa ng trade ang kanyang team. Yung mga ginagawa ko dating joke sa kanya regarding kapag magpapatrade, ginawa na rin talagang joke sa mga US media. Si Morant matagal na rin hindi nakakapaglaro kahit pa nasa day-to-day status na. Pero based sa report na tinitingnan ng Miami yung structure ng trade para kay Morant kung paano siya mapapakinabangan, ito yung base sa kanilang lineup ngayon. Para makuha ng Miami si Ja Morant, kailangan nilang bitawan ang isa sa main player nila katulad na lang ni Wiggins kasama si Terry Rozier at ilang draft picks na limitado pa rin naman. May iwan si Hero at si Norman Powell na halos parehas ng posisyon. Legit point guard ang magiging posisyon ni Ja Morant ngayon. Sa structure ng team, either si Hero or si Powell ang ibabalik sa 6-man. Pero mas effective kasi bilang starter si Norman Powell kumpara kay Hero. Above tax apron pa rin naman ng Miami. Depende kung sino ang hihingin na player ng Memphis. So pasok pa rin si Morant sa cap space ng Miami kung sakaling kunin siya. Kaso nga lang, hindi naman kasi pakikinabangan ng Memphis si Rozier kasi expiring contract na at hindi rin naman siya makakapaglaro dahil sa kanyang kaso. Filler lang talaga ang kontrata niya. Kaya pwede pang magsama ng isang young player ang Miami papuntang Memphis. Kung structure lang, pasok naman kasi talaga si Morant sa Miami. Ang problema lang, mahigpit pa rin si Pat Riley at hindi rin papabor. Ang Golden State na mananalo ng 2 sunod. Una, Cavaliers na walang Butler, walang Draymond, walang Steph. Andun si Kuminga kaso binuhat siya ng generic player ng NBA 2K, si Pat Spencer, 19 points at 7 assists. Nalimit lang si Kuminga sa 3 points, 7 rebounds at 3 assists. Nang sumunod na laro versus Bulls, panalo ulit sila. Walang injury si Kuminga, bumalik si Butler, kaso ibinangko ni Steve Kerr itong si Kuminga na wala naman siyang injury nun. Ang sinabi na lang ni Steve Kerr, ganito talaga sa NBA, merong mga player ang kukuha ng pwesto mo ay kay Kuminga ang nakuha. Inilagay kasi sa starting unit si Pat Spencer. Naagaw niya yung spot ni Kuminga. Pero dito ka rin naman kasi bibilib sa isang player ng Golden State kay Podziemski. Kahit marami mga fans ang ayaw sa kanya, marami ding mga report tungkol sa kanya regarding sa trade. Tuloy pa rin ang laro, walang reklamo, makapal yung balat. Meron ng desisyon ang Golden State na mag-i-explore ng trade kay Kuminga sa mga susunod na linggo. Until January pa kasi siya pwedeng bitawan dahil sa restriction. Malamang umabot pa siya ng trade deadline mismo. Ang report pa doon, gagamitin yung trade ni Kuminga para si Pat Spencer na 2-way contract ay mailagay na bilang main player or main contract. Parang literal na naagaw talaga yung pwesto ni Kuminga. So ito nabasa ko lang pero parang malabo ang sitwasyon na to dahil sa payroll. Ang possible trade package kay Kuminga or kapalit ay si MPJ ng Nets. Nasa $38 million si MPJ. Ang pwedeng ilagay na package sa kanya si Moody, Buddy Hield kasama si Kuminga at isang first rounder. All-star number pa naman si MPJ ngayon. Almost 26.7 rebounds, 3 assists, kaya pala nagkakagulo sa mundo, 49 and 39%. So ito nabasa ko lang sa comment section na hindi nagmamadali ang Brooklyn na i-trade si MPJ. Pero dahil lumalabas na natatalo ang Golden State dahil kay Kuminga, na mukhang nagkakatotoo yung sinabi ng agent niyang ginagawa siyang scapegoat. Malamang kagatin ng Nets dahil nagtatangking sila. So hindi naman kasi importanteng manalo si Kuminga ngayon. Ang importante sa kanya maging all-star. So bakit ko nasabi? Dahil lagi naman niyang binabanggit. Plus meron siyang player option sa off-season. Kaya nga siya parang nagmamadali para makakuha ulit ng mas malaking kontrata. Yun naman kasi ang habol niya. Hindi naman kasi yun sikretong malupit. So ito lang, nagtataka lang kasi ako para sa player na to. Para kasi ang tahimik, hindi katulad nung last 2 season. So hindi ko nababanggitin yung last name niya kasi nadidilaw ako sa YT at FB. Ito yung si Grady D. Umaba daw kasi ng 2 inches . Siya daw yung player na dapat papaangat nang biglang bumaba. Meron siya last season na 14 points, 3 rebounds, 41 and 35%. Ngayon taon, 6 points, 2 rebounds, 41 and 31% na mula sa 30 minutes per game almost last season, 16 minutes na lang.
Merong report na nagkaroon siya ng injury sa tuhod. Pero yung ibang report naman, ayaw di umanong palaruin si Grady dahil nagiging katatawanan ang mga broadcast ng game, lalo na sa Toronto. Nagiging unprofessional ang mga commentator at analyst nang hindi sinasadya. Meron kasing isang broadcast dati na hindi mapigilan ng mga commentator ang tumawa kapag binabanggit yung last name niya sa play-by-play. Kahit yung mga commentator sila na yung umayaw na banggitin yung last name niya. Literal kasing nagiging joke ang mga broadcast ng game kapag Toronto Raptors ang maglalaro at andun si Grady. Lalo na ngayon, meron na mga female analyst at commentator ng game. Lalo pa yung nangyari dati na kapag binabanggit nitong si Candace Parker yung pangalan ni Grady Dick or yung last name niya, nagtatawanan or humihinto yung broadcast. Kung maalala pa dati, merong isang sports TV ang nilagay na Butler Love Brown Grady. Hindi ko na nilagay yung last name niya Hindi namang din kasi kasalanan ni Grady kung ano yung last name niya. Silently, pinatigil din yung jersey swap dito kay Grady dahil dun sa nangyari sa Orlando. Papasok din ang season, meron kasing trade rumors dito kay Grady. Pero ginawa pa rin joke yung mga rumors sa kanya. Isang example dun, i-trade sa Hornets kasama si LaMelo. Pagdikitin mo yung last name nung dalawa. Ang malupit pa doon, rumors na nga lang, hindi pa alam kung rumors lang talaga or joke. Parang pili lang yung team na pwedeng ilagay itong si Grady na hindi makakaapekto sa broadcast ng game.